Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Ilang araw bago ang sona ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., asahan umano na may pasabog ang presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng sa linggo pa malalaman ang panghuling detalye sa magiging talumpati ng Pangulo. Patuloy pa ring binubuo ang talumpati at marami pang mahalagang paksang tatalakayin. Kung mababanggit sa sona ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nilinaw ni Castro na hindi ito napag-uusapan sa mga naging paghahanda ng Pangulo. Nangako si United States President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatalakayin niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga isyu ng Pilipinas, partikular ang mga pinakahuling komprontasyon sa South China Sea. Sa isang pag-uusap sa telepono ng dalawang leader, tiniyak ni Trump na ipaparating ang hinaing ng Pilipinas sa susunod na pagkikita kay Xi Jinping ng China. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, layunin ng pag-uusap ang panatilihin ang regular na komunikasyon ng dalawang pinuno. Tinalakay din ang sitwasyong pang-ekonomiya, seguridad at pandaigdigang usapin. Ang pagpupulong ng Pangulo kay U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang noong Miyerkules ang nagbunsod ng pakikipag-usap sa Pangulo ng Estados Unidos, kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at paglipad sa rehiyon ng West Philippine Sea. Binigyang diin ng palasyo na hindi dapat baliwalain ang umano'y mga pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng muling pagbanggit sa mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte at Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment proceedings. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matagal nang nakatatanggap ng ganitong mga banta ang Pangulo at batid nito kung saan nagmumula ang mga ito. Aniya tungkulin ng mga otoridad na magsagawa ng investigasyon at tiyakin ang kaligtasan ng punong ekutibo. Iginiit din ni Castro na hindi dapat ituring na biro ang usapin dahil may kinalaman nito sa seguridad ng Pangulo. Dahil dito, patuloy na ipinatutupad ang mahigpit na seguridad para sa Pangulo at maaari pa itong dagdagan kung kinakailangan batay sa pagtatasa ng mga kinukulang ahensya. Nagdulot ng malaking takot at panic sa mga estudyante ng St. Peter's College of Misamis Oriental sa Balingasag ang nangyaring suntukan sa campus. Inakala kasing may nakapagpuslate ang armas sa loob ng eskwelahan. May detalye si Jam Nueva. Jam? Yes, Naomi, nauwi sa matinding kaguluhan ang rampulan ng ilang estudyante sa loob ng isang kolehiyo sa Balingasag, Misamis Oriental at nagdulot nga ito ng takot at panik sa mga mag-aaral. Ayon sa mga estudyante, nagsimula ang insidente sa isang suntukan ng ilang estudyante at kalaunan umano'y dumating ang mga kamag-anak ng isa sa mga sangkot at nasangkot din sa komprontasyon sa loob ng campus dahilan upang magtakbuhan ang ilang mga estudyante. Kumalat din sa social media ang iba't ibang report na nagsasabing may armadong individual na pumasok sa paaralan. Gayunman, nilinaw ng mga otoridad na patuloy pang iniimbestigahan ang insidente at hinikayat ang publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng St. Peter's College of Misamis Oriental Incorporated kung saan tiniyak nitong nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng kanilang mga estudyante, kawani at mga bisita. Ayon sa paaralan, agad silang kumilos upang mapahupa ang sitwasyon. Naibalik na ang kaayusan sa campus at normal na ang operasyon ng paaralan. Isinasagawa na rin ang masusing investigasyon kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad at sa mga magulang ng mga sangkot. Hiniling din ng pamunuan sa publiko na umiwas sa pagpapakalat ng mga haka-haka o hindi kumpirmadong impormasyon upang hindi makaapekto sa privacy ng mga sangkot at sa patas na pagresolba sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng Balingasag Municipal Police Station ang pangyayari upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Sa ngayon, wala namang naiulat na nasawi kaugnay ng kaguluhan. Mula Misamis Oriental, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva.
At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga!